Ito ba panawagan na dun sa mga kandidato na iwasan ang paggamit ng single-use plastic, itong non-biodegradable na mga tarpaulin, at sana wasto yung pagtapon dito? O ito, I think, ayon sa aking binabasa ngayon, sasampahan kasi ng kaso ng COMELEC yung mga kandidatong gagamit ng campaign paraphernalia na gawa sa hindi eco-friendly na materyales. So meron palang kautusan na dapat ay gawa sa tela, papel o recyclable materials ang mga campaign materials? Yes po, Ma'am Ali, tama po kayo kasi nito lamang pong nung nakaraang Biyernes po ginawa po yung COMELEC Resolution number 11111. At ito pong COMELEC Resolution po na ito ay naglalayon na magkaroon ng isang makakalikasang halalan sa tuwing panahon ng eleksyon, lalong-lalo po ngayong paparating na midterm election. Dito po sa panawagang ito, sa bagong resolution na to, binibigay po yung tamang listahan ng mga materyales na tinatawag natin na biodegradable, reusable, at pwedeng recyclable. Ganon din po yung mga gabay sana sa mga kandidato na kung paano gagawin mas iwas sa pagdikha ng basura o less waste ang mga gagawing kampanya sa panahon ng eleksyon at saka sa araw ng eleksyon at maging sa pagkatapos ng eleksyon. So kaisa po yung Eco Waste Coalition, kasama rin po yung MMDA, PPCRV, NAMFRED at iba pong mga departamento katulad ng DOH at PNP para po sa panawagang ito. Kasi alam naman po na sa panahon na lang ng eleksyon, nadodoble po yung nadilikhang basura. At ang ending po lahat lagi ng mga basura ito ay lahat po natatapon sa dump site na ngayon po ay punong-puno na at hitik na. Okay. So, Jove, magandang balita yan, no, na pinag-utos na nga na gamitin ang biodegradable, reusable, and recyclable na mga materyales. Curious lang kami, kanina, aside from bag, anong pwedeng gamitin po dito sa mga materyales po pag natapos na po ang eleksyon? Yung mga tarpaulins po, marami na rin ako nakikita, buti na lang, marami gumagamit na ng mga LED billboards, di ba, para at least that saves at least sa tarp. Pero yung mga tarpaulins po, yung mga iba pang mga gamit, ano bang pwedeng gawin po doon pag recycle sa kanila, pag reuse? Tama po. Halimbawa, ito po kasing tarpaulin by itself is a residual material. Okay. Pero pwede din po yung i-upcycle. Ang ginagawa po dyan, halimbawa, yung ginagawang mga tawag dito, pantakip sa upuan, pang-tabing o pang-luna o tapal, lalo na po sa mga kababayan na natin nasa mga informal communities. Ito po kalimiting affordable material sa kanila para po sa pagtabing ng mga bahay. At kahit din po sa mga tricycle, nakikita natin na pang-tabing din sa mga trapal o kaya sa upuan, parang pang-cover na upuan. Yes po, yung mga ginagamit nila. At meron naman po tayong mga kababayan na ginagawa din po itong mga wallet o kaya purse o bag para po mapakinabangan pa ulit. So, tayo naman po sa Eco Waste Coalition ay sana nananawagan kasi itong tarpaulin ay ayon po sa pagsusuri din ng DOH ay may taglay pong harmful element o chemical. At ito po yung cadmium na nakakalason. Isa po yung toxic chemical at cancer-causing element. At mapanganib po ito lalong-lalo na po sa mga pregnant women at maging sa mga bata o kaya infant, na lalo na kung ito'y bagong gawa, bagong produce kasi napapansin niyo po itong mga tarpaulin, lalo na yung mga matitingkad ang kulay, masangsang ang amoy. Kaya yes po, ito po yung indicator na ito po hindi use o safe na gamitin para lalo na sa mga nanay o mga pregnant women. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.